Ganyan yung mga mukha ng taong kahit wala pang ginagawa. Gusto mo na agad banatan. Gusto mo na agad sapakin. Yung hindi pa bumubuka-bunga nga, yung hindi pa nagsasalita, pero mainit na agad ang ulo mo sa kanya. Ito yung tipo na pag nakita mo yung itsura, gusto mo hampasin ng sapato sa mukha, o kaya subuan ng takong sa bunganga. Yung ganun itsura. Tinan mo, nakagigil ang itsura. Yung pag nakita mo, sira agad ang araw mo. Ganito yung tipo ng muka na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Ganito yung tipo ng muka na putang ina, wala pang ginagawang masama. Gusto mo na agad dambayin, buntalin. Ina niyan. Showdown averted. Binawi na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? Mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Biglang lumitaw ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million pork barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at sibak party list representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng ombudsman na pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kaduda-dudang NGO. Itong mga supporters at followers ni Bongbong Marcos ay mga tanga at walang common sense. Lagi nilang sinasabi sa akin na si Tatay Digong daw ay walang Diyos at minura ni Tatay Digong ang Diyos. Itong mga putang ina ito ng mga tanga at walang common sense, hindi nila naunawaan ang sinabi ni Tatay Digong. Sinabi ni Tatay Digong, "My God is not your God. My God is a perfect God and full of common sense." Ang minura ni Tatay Digong ay ang Diyos ng mga paring tanga at walang common sense na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Hindi nalalaman ng mga tanga, itong mga tanga na supporters at followers ni Bongbong Marcos ay walang common sense na kaya sila nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya rin ng Espiritu Santo, hindi dahil sa mga ribolto, santo-santo